Hapon po sa inyo lahat. God is good. All the time. All the time. God is good. Tagalogin na natin. Ang Diyos ay mabuti. Sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras. Ang Diyos ay mabuti. So, malangkayang pastoral bago ang sinodo at ang mga patunay na adikain ito. So, kasama po si Reverend Father Jerry Gaila. Ay nais po natin na bigyan ng diin ito module number 3. Sabi nga ni Bay, sabi ni Brother kanina, ay ilang taon na ba akong pari nung nagkaroon ng sinodo. Ay ako po ay bagong pari pa lamang. So kasama po kami sa staff 8 months sa pagkapari pa lamang. So kasi halos kasing tanda na ng sinodo. Pero sabi nga ay mas matanda si Monsignor Ray. Si Monsignor Ray? Wala na. So alam po naman natin yung iba ay namayapa na. Sina yung mga Monsignor Ray natin na nauna na noon ay mga sinodo na bahagi po ng mga delegate ng sinodo. Ako po ay nasa inyo rapal sapagkat sa aming bikarya, yung pong dalawang nagsalita doon sa bikarya, yung picture muna. Yung picture ng aming bikarya. Okay, hindi yan yung pinasa ko. Yung isa yung pinasa ko kanina. Para may pakita ko sa iyo mga gandang lalaki ng aking mga kakasama sa bikaryo na Holy Family. So sa aming pong bikaryo ay si Monsignor Ray, pinakabata. Siyo po namang dalawang pari ay yun po ay tawag po ito ay religious. Sina Father Moiti at saka si Father Pia. Kaya wala po siya rito. Dalawa kasi yung kopya. Yung isa walang picture ni Monsignor Ray. Kaya gusto mo makita yung picture ni Monsignor Ray. So yun po namang ibang mga pari, bagamat hindi pa naman pari yung nakaraan pa ako, kaya inayos sila na ako ang magsalita sa inyong harapan. So bilang pagsunod, parang may masunurin, kaya nandito po ako sa inyong harapan. So, kalagayang pastoral bago ng First Diocese Synod of San Pablo. Meron pong dalawang lay na mula po sa First District. Nandito meron po, patay na kaya? Meron kayo? Nandito ba kayo? Meron ba ito na present noong 20 years ago? Ginawa po ito sa seminaryo? Sa ating seminaryo sa San Pablo? Wala? Wala na? Sino po? Sino po yung present? Brother o sister? Sister po, sir. Sister. Bakit lumapit mo ako sa galing? Ready ko yung sarili ko.
Pakinggan mo yung hindi malabo na kaya matanda na. Sino dito sa mga sister? Ako pinapakita ko yung picture ni Padre. Yung si Joel. Yan. Yan po mga komentaryo. Hindi po sister, dapat po kayo. Yung mga bata na malitindahan, yung dalawa naman ay religious. So kaya muna sa inyong harapan. Ito po sister. Nawala si Father. Ito po. Makita kayo. Ito. Nangyayang. Kapahid o. Sister Racket po daw kayo. Pangalan po, pangalan. Kasama po ako sa parokya ni Father Rex noong panahon na yun. Ano pong ginawa niyo? Ay, kasi po ako ang nag-tatay at nagsusulat ang lahat ng sinasabi niya ng panahon. Pangalan po, sister. Sister. Pangalan. Sister, dati po ako mo Sister Carmel. Sister Lily Sibilia. Sister Lily Sibilia. Ano po natin Sister Lily Sibilia? So, mga nawala na po kasi, mabuti mayroon pa natitira sa day. So, Sister Lily. So, sa araw po ng pagtawag ng nasa nabanggit na sinodo, ay meron pong sitwasyon na ipinahagi sa atin, kung bakit nagkaroon ng sinod. Ipinaliwanag po ni Bishop Pedro Infante una bilang silver jubilee ng diocese. So ito yung sinasabi kanina ni Monsignor Melchor. The Diocese of San Pablo was erected by the Apostolic Letter Ecclesiano Terepta on November 28, 1966, separating it from the Archdiocese of Lipa, to which it had belonged since 1910. Paano mo bago ng 1910? Tayo ay sakop ng Archdiocese of Manila. So, on April 18, 1967, tsaka tayo nagkaroon ng obispo. Sa kataruhan ni Bishop Pedro L. Bantigue. So, tayo ay under the Archdiocese of Manila. Ito yung una. So, Silver Jubilee. Pangalawa, tungo sa panawagan ng Vatican II at PCP II. So, alam po naman natin yung Vatican II, 1963 to 1965. Yung Second Plenary Council of the Philippines noong 1991. So, katatapos lamang po ng Second Plenary Council of the Philippines, kaya po tayo nagkaroon din ng Diocesan Synod. So, ano ba yung dahilan kung bakit po tayo nagkaroon ng First Diocesan Synod of San Pablo tungo sa pagbabagong spiritual at pastoral? Sabi nga natin, we are a pilgrim church, isang simbahan ng lalakbay. At sa ating paglalakbay, inagalang makita natin na tayo ay lumalago. Para makita natin na tayo ay lumalago, titignan mo natin kung nasaan tayo. Kasi mayroong makita na tayo ay lumalago nang hindi natin nakita kung saan ang ating pinalalagyan. Kaya, nagpatawag po ang ating kagalang-galang ng obispo na First Diocesan Synod of San Pablo. At ngayon din po, kaya po tayo ngayon nagtitipon-tipon, ay nais din po ng ating kasalukuyang obispo na pagnilayan natin. Kasi ito yung ating pinaka-pundasyon na makita natin na nasaan na po tayo sa ayon sa turo ni Jesus. Regarding spiritual and pastoral renewal. Pangatlo, hakbang para palakasin ang simbahang lokal. Ano ba yung simbahang lokal? Hindi, nakita po natin yung bawat parokya, bawat pamunuan ng pagkilos, yung dekarya, yung ecclesiastical district. So sa humilya po sa araw ng pagbubukas, inilagay rin po rito ang kalagayang pastoral, moral at
panglipunan. Nakita rin po ng mga delegates sa kanilang pagninilay, kung ano po maalala, sa mga parokya na nangunguna ay naitatag na bago po ng ating first diocesan synod, nagpalabas po ng diocesan survey. At sa mga nabanggit na survey, ay nakita, malaking kamalayan na makisanggo. Nakita na ko, bahagi rin mo siguro ng bunga ng Second Vatican Council na ang mga tao ay nagsimulang mag-participate, makibahagi. Hindi lamang po sa larangan ng liturhiya o ng pagsamba, ngunit sa lahat ng pagkilos ng isang sambayanan mananampalataya. Nakita rin po dito ang kamangmangan sa aral ng simbahan. Nakita natin ang anong kalimitang term na ginagamit. We are sacramentalized but not evangelized. So, kaya nakita yung kamangmangan sa aral ng simbahan. Ito po ay sitwasyon, noong pong sinodo. Ano pa? Laganap sa kasamaan sa lipunan. Kilala niyo po ito? Naalala niyo po yung mukhang ito? Hindi niyo na maalala. Yan po ay si Carmela Visconde. So alam niyo naman nangyari kay Carmela Visconde. Laganap ng kasamaan sa lipunan. Kahit po hanggang ngayon, kung sabi ko ngayon, kahit hanggang ngayon, araw-araw, may pinapatay ng riding in tandem. Kawalan ng kaugnayan sa buhay pananampalataya at buhay moral ng mga tao. So, isang dami na malitaw natin kung napanood niyo yung Ten Commandments, nadala-dala ni Moises yung tablets ng Ten Commandments. Nung nakita niya pagbaba niya yung mga Hudyo na namumuhay ng laban sa utos ng Diyos, anong nais sa sanang gawin, kung sa Ten Commandments, hindi na pala nais na gawin, talagang ginawa na niya. Binasak niya yung tablets. So, tatlong bagay, gawa po ng nabanggit na survey na nakita po natin na bibigyan ng paglilinaw ng pong sinodo. Ano yun? Paghuhubog, formation. Pangalawa, pakikinig, pagpapahayag at pagsasabuhay ng mabuting balita. So, ang evangelization, hindi yung po ito pagpapakinig, hindi lang pagpapahayag. Kasama po ang pagsasabuhay. Pangatlo, pag-ugnayan at pagtatalaban ng buhay espiritual sa buhay moral. Integration. So ano ba dahil sa isang pastoral profile na munyong mapapansin na buhat po sa bawat parish profile. Kung yung maalala, noong nabanggit na sinodo, ang bawat parish ay gumawa ng parish profile. Tingnan nyo kung ang inyong mga parish profile noong 1994 ay buhay pa. Para din mo makita, kasi mahalaga rin matingnan yung history, kung umunlad pa kayo, o hindi. So kaya din po tinitingnan din po natin itong profile ng diocese para makita natin kung tayo baga ay humahambang ng paunlad o papaurong. So larawang pastoral ng diocese, kalagayan ng simbahan lokal, kaugnayan ng pamumuhay ng simbahan tungkol sa buhay espiritual, buhay panlipunan, mga suliraning kinakaharap, mga nangyari at nangyayari pa. Kapag sinabi natin larawang pastoral ng diocese, ay tumutukoy po sa mga pastoral program. Kalagayan ng simbahan lokal, ay yung katayuan ng bawat parokya, himay-mayin po natin yan anong gawin. At kaugnayan ng pamumuhay ng simbahan. Ito bagay na sa papel lamang o naging bahagi ng ating
spiritual, social, and even kung tawagin po natin ay economic. So, pag-uubog, mga ahensya ng pagpapanibago. So, number one, of course, nakalagay, ordained ministers. Pinangunahan ng obispo, mga pari, mga diakono, religyoso, mga pari religyoso. So, non-ordained ministers, yung religyoso, mga padre, mga brothers. Then, laiko. Makita nyo, special mentions dito, no? Kabataan. So, bahagi yun na kung saan ay binibigyan pansin ng simbahan ng Diocese ng San Pablo mula pa noong 1994. Mga obserbasyon, may tatag ang simbahan ng mga paralita na dapat pamunuan ng mga tagapaglingkod sa simbahan lokal. Ito yung tinatawag nating Church of the Poor, CBCP. Church ba ako ng poor? So, yun kumisa ng tanong, simbahan na ba tayo ng mga duka? O simbahan tayo ng mga mayayaman? Ibig sabihin, ano ba yung ibig sabihin ng simbahan ng mga duka? Yung bang programs natin ay tumutukoy sa mga kapatid natin ng mga mahirap, o baka naman ang mga programa lamang natin ay, kung tawagin po natin, ay liturgical in nature. So mula pa po noong 1994, ay ito yung nais na makita po na mga dumalo sa nabanggit na pag-ibipon. Ano ba yung nakita po? Kakulangan sa programang dapat sundin ang mga tagapaghubog. So kulang po ng mga programa. Mga programa na kung tutusin po ay hindi lamang pang-selebrasyon. Hindi lamang tayo magdiriwang, katulad po nito, pagkatapos ito wala na, hindi. No? Sa kaisipan po ng ating kagalang-galang na obispo, ang sabi niya po, itong ating ginagawa ay pangkatilamang. Ibig sabihin, na nais natin na tingnan mo rin yung ating First Diocese Synod, Acts and Decrees. Hindi natin maging maliwanag ko doon sa mamaya sa mga pagkilos natin. Pero hindi mo matatapos kahit naman tayo magkaroon ng workshop. Kinakailangan po ito ay tunay na magpatuloy. Kinakailangan natin na dito tayo nakaangkla. So, pero mapakakulangan sa programang dapat sundin ang mga tagapaghubog. So, mga sagabal. Ano yung mga sagabal? Kakulangan sa tamang koordinasyon ng kapwa manggagawa. Kakulangan sa tamang koordinasyon. Kalimitan, yun ang nakikita po natin. No? May mga programa tayo pero kulang sa koordinasyon. Sabi nga kahit na po itong pagdiriwang natin ay medyo may pagkabiglaan. Kulang sa koordinasyon. Kakulangan sa panahon ng kaalaman ng mga tagapagturo. Kakulangan ng suporta mula sa bawat kasapi ng simbahan. So, kung tingnan po natin, ay kasama po rito yung interpersonal coordination. Kasi, bagaman po may mga nakalatag ng mga programa, pero kapag hindi po natin binibigyan ng pansin, na may coordinate lang natin, sayang yung mga makabagong panahon na ginagamit natin ngayon. Yung cellphone, hindi naman pala yung Facebook kasi hindi naman lahat may internet connection. Pero alas lahat po ay may cellphone. May text. Ano sabi ka lang? Isang text ka lang. Kaya kung maging bahagi ng ating koordinasyon ay magiging maliwanag po yung ating pagkilos. Palakasin pa ang papel ng mga lago para makilahok sa apostolado ng simbahan. Patibayin ang magandang ugnayan ng pura paroko sa kanyang mga kapwa manggagawa laiko. So, sabi nga isang bahagi, naalala ko tuloy yung sabi, tinanong ko sa yung mga kapwa pari. Sabi ko, ano ba yung naalala ng sinodo?
yung isang pare sa Father Marcelian, sabi niya galit daw si Father Jesse. At yun ang naalala nyo, galit ako. Sabi ko, hindi, normal lang yun. Siguro po, isa rin po siguro, kasi magkakaiba-iba tayo ng personalidad. Siguro, dapat din siguro natin ipakilala natin yung bawat isa. No? Dapat din ipakilala din, siguro sa katayuan namin mga pare, no? Na may makilala na, ay hindi, ganito lang talaga ako. No? Ganito lang talaga ako tumingin, mukhang seryoso, mukha lang. No? So, baka po, kinakailangan po ng magandang ugnayan ng pura parango sa kanyang mga kapwa, manggagawang layo. At yan po nagsisimula na sa pamamagitan po ng maliwanag na pakipag-ugnayan, makilala na natin yung bawat isa. Pakikinig, pagpapahayag at pagkasabuhay ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. So, evangelization. So, kapag sinabi natin evangelization, napakalawak. Pag sinabi po natin evangelization, kasi tumutukoy ito sa higit na pagkilos na hindi lamang po ng yung pagpapangaral. Pero kahit na po doon sa mga bahagi ng ating mga gawain, katulad na po kanina, binigyan pansin sa Bible ministry, kahit na po sa larangan po ng social communication. Okay, ano nga? Magmukha ko yung aking. So, evangelisasyon. Pangunahing gawain ng simbahan. Kung yung maalala, may threefold function po tayo. Ano yung threefold function natin? Bilang mga pinyagan, ano muna? Hari at yung evangelization, kaninong trabaho yun? Propeta. So, bahagi o pangunahing gawain ng simbahan. Dapat bigyan diin, dapat isabuhay, dapat ipagpatuloy, maunga ng sagana. So, yung ating pong mga gospel na yung mga araw na ito ay tungkol sa pamumunga ng ng sagana. Kinakailangan ay tayo ay mga sanga na nakakabit kay Jesus bilang ating puno. Ngayon, bakit hindi tayo namumunga? Number one, hindi handa ang pari sa pangangaral. Lumabas po yan ng First Diocesan Synod. Hindi po ako may lagay niyan. No? So, hindi handa ang pari. Pangalawa, kakulangan ng modernong pamamaraan. So, kung mas magagamit po sana natin yung teknolohiya ng mga bagong panahon ngayon, katulad po ng binahagi kanina, sana po yung inyong mga parokya, simbahan ay may mga naka-flash. Yun ang naka-flash na sa TV o sa inyong LCD screen. Kahit na raw sa overhead projector. Iba kasi overhead projector pa. Kami overhead projector pa. Pagkakabala sa mga temporal na bagay dala ng kahirapan. Kung naging kalimitan ng dahilan natin ay gawa ng kahirapan. Kaya hindi makasimba. Kung sabi ng iba, wala akong bagong damit. Kulang ang manggagawa at sa lahat pa sa kaalaman at pagsasaral. Lack of personnel. Hindi po yung kalimitan din bahagi ng ating pagkilos. May mga ministry tayo na maraming personnel. Pero may mga ministry tayo na walang personnel.
May mga ministry nga ho tayo na hanggang ngayon ay wala pa kahit na tao man lamang kahit isa. Kawalan ng programang magatid ng salita ng Diyos sa mga tao. Outreach program. Kasi ang kalimitan sa akin, kapag may seminar, punta ka sa simbahan. Ito, ang tinasabi nito, iba. Pumunta kayo sa villages. Pumunta kayo sa sityo. Pumunta kayo doon sa mga kung tawagin po natin yung mga informal centers. Presensya ng iba't ibang reliyon na mas masipag at nagresibo ang kanilang tagapag-aral. So nakikita po ninyo dyan, yung iba, araw-araw naglalakad, na nangangatok sa bahay para magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. One time, dyan po hindi ko naman alam kung Katoliko yun, hindi ko naman dyan po sa tapat ng Pasitawan, ano nga mo dyan? Shopwise. Meron doon sa Seattle, meron isa, sa kabila, dinadala yung Biblia, pinapaliwanag kung ano yung salita ng Diyos. Kung minsan mas agresibo sila kaya sa akin na magpahayag ng salita ng Diyos. Pag-ugnayan at pagdadalaman. Ang pagsasanin ng kaalaman sa pananampalataya at pagsasadiwa nito sa tunay na buhay ang tinatawag ng sinodo na integrasyon. Malambot na kalagayan. Manhid ang tao sa paggawa ng kasalanan. Ano bang ibig sabihin? Matagal na natin narinig ito, manhid ang tao sa paggawa ng kasalanan. Ang tao ngayon, hindi na lang nakikita kung ano yung kasalanan at ay hindi. Katulad po halimbawa ng yung kasal sa West, hindi kasal sa simbahan. Sa tingin nila, kasi illegal, para sa kanila, hindi kasalanan. Hindi, kasalanan yun. Kung minsan mawala na tayo ng sense of sin. At ito kung minsan na naging bahagi na kung saan ay yung lipunang ginagalawa natin, siguro dahil sa nasanay tayo sa kasalanan, ay baka yung tao, hindi na nila malaman kung ano yung tama at kung ano yung mali. Kulang sa pagkasabuhay ng narinig na aral. Gusto lang sa dami ng bilang ng Katoliko. We are still 85% of the total population sa Pilipinas. Some say 80%. Pero tingnan po rin natin, yung 80% nito, kung tingnan nyo sa bawat parokya, ilan lang dito ang nagsisimba paglinggo. Hindi tumatalab sa buhay. Sa buhay pamilya, ito yung binigay na halimbawa, maagang pag-aasawa. So, pag sinabi natin maagang pag-aasawa, ay kahit na minsan, below 18, nag-aasawa. Pero wala namang tinakda ang simbahan na kung anong edad yung tunay na pag-aasawa na maipasok. Pero kung ibig sabihin, hindi dapat medyo bahagi na kung saan ay kinakailangan din natin pag-aralan na magkaroon din ng kaisipan na ihanda yung pagpasok sa buhay ng asawa. Paggamit ng contraceptive. 1994. Itong taon na ito, 2014, 20 years, ay bahagi ay pinayagan na ang reproductive health bill. Naging batas na pwede nang ipakalat na paggamit ng contraception. Isang maliwanag din po na tinanggap ng mga obispo na dito ay isang bahagi ng ating pagkukulang. Pakipagkalit ng walang